So bakit nga ba importante ang mag-set ng goals? Hindi lang sa pamilya, kundi sa lahat ng area ng buhay mo, gaya ng career, relationship, financial, or ministry goals. Number one, kung bakit kailangan mong gumawa ng goals, ay life planning, set the course of your life. Ito ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Kung hindi ka magpaplano para sa goal mo, ay para kang isang bangka sa dagat na tinatangay ng alon sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng suggestion ng ibang tao para sa iyo ay ang iyong magiging goal. Paiba-iba, puro simula at walang natatapos sa buhay. Palagi ka nalang nabibigla sa problema at napipilitang mag-ayos nito dahil wala nga sa plano ang iyong buhay. Naglalakbay ka ng walang layunin sa buhay. Sa kabaligtaran, kung magpaplano ka, kasama ang Diyos para sa buhay mo, ay magkakaroon ka ng tamang direksyon na hindi maapektuhan ng mga suggestion ng ibang tao. Ang buhay mo ay magiging purpose-driven. Gaya ng Panginoong Hesus na may malinaw na goal nung bumaba siya dito sa lupa 2,000 years ago. Ang goal niya ay hanapin ang naliligaw, iligtas at bayaran ng kasalanan sa krus. Buong buhay niya ay ginugol niya para tuparin ang goal na ito. Hindi siya na-sidetrack sa panunokso ng dyablo. Hindi siya na-sidetrack sa kapangyarihan at paghanga ng mga tao sa kanya. Ang sarap palang hangaan ng mga tao at maging superhero nila. Dito na lang ako sa lupa at magtatayo ng pinakamagandang palasyo sa mundo. No, hindi ganun ang ginawa niya. Hindi din siya na-sidetrack sa problema. Hindi din siya na-sidetrack sa napipintong kamatayan at paghihirap. Ama, wag ko na lang gawin itong pag-sacrifice. Mahirap. Mangaral na lang ako sa kanila at mas convenient sa akin. No, hindi niya ito ginawa. Hindi din siya na-sidetrack na gumawa ng kaharian at magpayaman sa mundo. Hindi siya na-sidetrack sa pita ng laman at sa marami pang ibang bagay na makakapigil para hindi niya matupad ang goal niya. Kung hindi, sobrang focus niya na magawa ang kanyang goal. Bakit? Dahil nagkaroon na siya ng direksyon. Alam niya na kapag lumiko siya ng direksyon ay mapapahamak tayong mga tao na minamahal niya at hindi niya matutupad ang dahilan ng kanyang pagparito sa mundo. Kaibigan, suriin mo ang sarili. Baka ang tinatahak mo na landas ay hindi yan ang goal ng Diyos para sa iyong pamilya, trabaho, relasyon at iba pa. Ang ibig sabihin ng meron kang goal ay alam mo kung saan ka pupunta at hindi ka pwedeng ma-sidetrack ng barkada, bisyo, kalayawan, maling paniniwala, maling investment at iba pa. Kaibigan, imagine mo kung gaano kasarap nagigising ka sa umaga na may kaligayahan dahil alam mo na nasa tamang direksyon ka papunta sa iyong goal. Na sobrang confident ka na tanggihan ng mga offer ng mga taong walang kinalaman sa pagtupad mo sa iyong layunin. May isang farm na kulang ang magsasaka at nangangailangan ng isang magdadrive ng traktor na pang-araro. Kaya ang isang magsasaka ay pinakiusapan ng kanyang asawang babae na patakbuhin ng traktor. Hindi masyadong marunong mag-drive ang babae pero binigyan ito ng instruction ng asawa. Sabi niya na tumingin siya sa dulo ng sinasaka nila at ipirmi ang mata sa isang bagay doon at huwag aalisin ng tingin dito upang manatiling diretso ang takbo ng traktor. So, sumunod nga ang babae. Kaya lang, hindi nagtagal ay tumatakbo ang asawa nitong lalaki na hinahabol siya at sinesenya siyang tumigil. Sabi niya, bakit? Anong problema? At nakita ng babae na liku-liko na pala ang daan na tinatahak niya. Inulit ng lalaki yung instruction na pumili ng isang bagay sa dulo ng field at yun lang ang tignan niya. Sabi niya sa lalaki, ganun nga ang ginawa ko. Ha? Ano ba ang napili mong bagay na tinitignan? Itinuro ng babae yung bagay na iyon na napag-alaman niya na isa palang puting ibon na talon ng talon sa iba't ibang direksyon ang tinitignan niya. Ganon din ang goal ng mundo. Pabago-bago. Depende kung anong sikat at trending sa mga tao. Pabago-bago ito dahil hindi ito nakabase sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Samantalang ang kapamaraanan at paniniwala ng mundo ay paiba-iba. Depende kung ano ang may pakinabang sa kanila. Kaya nga, ang mali ay nagiging tama na ngayon. Kaya kaibigan, mag-ingat ka dahil mapapahamak ka kung susunod ka sa pattern ng mundo. Mabuhay ito at siguradong dead end ang kabilang dulo. May isang article sa New York Times patungkol sa mga sobra-sobrang maggugol ng overtime sa trabaho para maabot ang kanilang mga goals. Isa na dito si Diane Noor na dating nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Amerika. Sabi niya, sobrang proud siya dahil na-promote siya at nagsisimula na siyang umangat sa buhay. Kaya lang, ang kapalit nito ay pagsisimulang mabawasan ang time niya sa pamilya at nagsimula ding lumabo ang kanilang relasyon. Sabi niya, nung college ay nangarap siyang kumita ng 6 figures sa edad na 49. Pero nakuha niya ito sa edad na 35. Kaya lang sabi niya, nung nakuha niya yung gusto niya,
wala namang bumagsak na lobo o nakaramdam ng kakaibang ligaya. Sabi niya, na-realize niya na empty pa rin ang pakiramdam kahit marami kang pera. Kaya nag-resign siya sa trabaho at nagtayo ng isang non-profit organization. Kaibigan, suriin mo baka sa dulo ng tinatahak mo ay dead end din. Kailangan mo ang goal na nanggagaling sa Diyos na hindi nagbabago upang maging diretso at tagumpay ang iyong buhay. Isang buhay na may fulfillment at meaning na hindi nakasalalay sa material na bagay. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Naintindihan ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pag-focus ng paningin sa Panginoong Hesus upang hindi maligaw ang landas niya at lumago ang kanyang pananampalataya ayon sa kalooban nito. Kaibigan, ang katunayan na nakatingin ka lang sa Panginoong Hesus at sumusunod sa direksyon niya ay kapag unti-unti ka na nagbabago at unti-unti ka na niya nagiging katulad. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang lakas ng loob ni Pablo na sabihin, kopyahin niyo ako gaya ng pagkopya ko sa Panginoong Hesus. Kaibigan, masasabi mo ba sa iyong pamilya na kopyahin ka nila gaya ng pagkopya mo sa Panginoong Hesus? O ang nakokopya nila sa iyo ay ang gawi ng mundo? Simulan mong ituon ang paningin mo sa Kanya upang hindi ka maligaw. At kapag hindi ka naligaw, ay hindi din maliligaw ang iyong pamilya. May nagsabi, if you don't know where you're going, you will probably end up somewhere else. Number 2 na dahilan kung bakit importante ang paggawa ng goal ay goal setting is faith-based. Ang pagplano ng goal mo ay base sa iyong pananampalataya. Kapag nag-set ka ng goal ay sinasabi mo mangyayari ito sa tulong ng Diyos. Sinasabi mo na may pananampalataya ka sa Diyos na mag-a-accomplish ng iyong goal sa panahon na naiisip mo. Kaibigan, gaano ka ka-confident na sa tulong ng Diyos ay magagawa mo ito? Maling ang goal mo ay makawala sa mga pagkakautang sa taong 2022. Confident ka ba na magagawa mo ito dahil tutulungan ka ng Diyos o ginagawa mo lamang ito na may pangamba? Bahala na kung mangyari o hindi. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan, ang faith goals ay nakakalugod sa Diyos. Na-realize ko na sa tuwing gumagawa ako ng goals na malalaki, ay nalulugod pala ang Diyos sa akin dahil naniniwala ako na kikilos siya para matupad ang mga ito. Kapag gumagawa ka ng goal, ay nababanat ang iyong pananampalataya dahil alam mo hindi kayang abutin ng iyong kamay ang goal na hindi ka tutulungan ng Diyos. Mas malaking goal, mas may panganib na hindi mangyari at mas makakapagpalaki ng iyong pananampalataya. Ang malalaking goal ang magiging dahilan para ka tumakbo sa Diyos at panghawakan ang sinabi niya sa mga taga-Efeso 3:20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kaibigan, ano ang pinakamataas na goal na naiisip mo? Sabi ito sa verse, ang Diyos ay makakagawa ng higit pa sa maaari mong hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Kaibigan, kung gagawa ka na rin lang ng goal, ay taasan mo na dahil ang goal na kayang-kaya mo gawin ay hindi nangangailangan ng pananampalataya. At pag walang pananampalataya, ay hindi nakakalugod sa Diyos. May nagsabi, your normal tendency is to establish goals which would be unrealistically low. This is precisely what keeps the ordinary person ordinary.